Let me clarify myself with this one thing. Sabi nga ng One Direction, you got that one thing. Opo, kasi nami-misinterpret po ako. At yung iba pa rin na nagsasabi na binablog namin yung Setyembre 23, 2025 rapture. Parang lumalabas ngayon na ako ay kargado at nag-preach tungkol September 23. Heller, hindi po. I am not doing that. Ako, blinag ko lang po dito sa aking channel yung mga paniniwala ng iba. But it doesn't follow. I-play niyo po kasi uli yung video. Huwag naman husga agad. Play it first before saying something. Kinausap ko kahapon, "Hoy, ikaw daw ha? Nag-ano ka ng ano ha? Ganyan ba naman ako?" No, I'm not doing that. Ako. Kasi yung title daw, binasa nila yung title. Ang tanong, clinic ba nila yung video? Parang hindi yata kanya. Tamad naman kasi kayong manood ng video Panoorin nyo. Unang-una, thank you doon sa mga nanood nung yung basihan ng paniniwala upang masabing magra-rapture na. Alam niyo ito ang stand ko dito. Uulitin ko, paulit-ulit, sirang CD o sirang plaka, whatsoever. Every day, we have to anticipate for the coming of the Lord. Again, every day, we really need to anticipate for the rapture. Hindi lang dahil nagbigay ng isang specificong date na, wow, grabe yung alignment. Ako'y namamangha sa alignment. Alam niyo po ba ang tawag pa rito dito sa September 23 rapture? Meron pang isang tawag diyan the 6,000 theology. The 6,000 years theology ang tawag nila diyan. Kasi kung bibilangin mo talaga ang mundo, 6,000 years lang. Wala naman yung billions of years. Wala yun. Yung biblical. Ang hirap ng acidic, grabe. Pero uminom na akong gamot. Okay, so yung pong gusto ko sabihin sa inyo, no? 6,000 years pa lang po ang daigdig. At sa buong 6,000 years na yan, naganap lahat ng dapat maganap. At meron pang magaganap. Kasi we still waiting for the 1 week na matupad. Ano ba yung 1 week na yon? Ito yung 1 week na 7 years of tribulation. Ayan lang ang pinakaabangan dito. Pero bago po ito sumapit, syempre, bago sumapit ang Pasko, magpapasko pa kayo. Oh Lord, kung nag-rapture September 23, last Christmas na pala natin nakaraan. Alungkot ko pa naman ang Pasko nung nakaraan. Di ba, mas masaya naman yung rapture kung magra-rapture na. Usap lang tayo ha. Be true. Kung rapture na, paano? Di rapture na. Ay, ang problema nyo. Paano yung mga aso? Ayan, paano yung mga aso sa rapture? Naisip niyo po ba yan? Did you think what this dog will become after the rapture? Well, isa lang po ang sagot ko. God is good all the time, sabi ni Don Moen. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga yan. Meron pong talata sa Proverbs tungkol sa mga mapagmahal sa hayop, no? Ay gustong-gusto ng Diyos. Kung yung mga mapagmahal sa hayop, mahal ng Diyos, lalo pa ang Diyos, mas mahal niya ang mga hayop na ito. I believe i-rapture din niya ang mga hayop, ang mga aso. Uy, mararapture din kayo ha. Sabay-sabay tayo. Papaitaas na si Barbel. Barbel, magra-rapture na. Tagti. Ikaw, Bruno. Makikita niyo si Jesus. Jesus will embrace you. Sino mang una in-embrace si Jesus? Siyempre ako. Joke. Nauna ng parents namin. Inabutan sila ng kamatayan. At yung ibang kamag-anak namin. Na kay Lord na. Pero yung rapture kasi medyo sobrang excitement. Kaya yung iba naman kung ano nung sinasabi dito sa mga YouTube channel nila na grabe. Kaya wag naman tayong maging mapanghusga. Dahil ako, hindi ko tinataguyod yung Rapture 2025, no? Yung Rapture September 23, 2025, nabubulol na ako. Dahil no one knows. Pero yung no one knows kasi, alam mo kung titignan nyo, idiomatic yun idiom po yun. Nung sabihin ng Panginoong Hesukristo na no one knows the hour, nung sabihin ni Lord Jesus na no one knows the hour, naintindihan nyo ng mga kapwa Hudyo niya. Kasi si Jesus po isang Hudyo. Kausap niya mga Hudyo. Anong expectin mo? Tradisyon nila yan, mga Hudyo yan
Tayo mga Pilipino, may piyesta tayo. Mga Inchik, may sariling mga tradisyon. Mga Hudyo rin, may sariling tradisyon. Mas marami yan. Kasi biblical yan. Ng mga tao. Ano ba nangyari sa akin? Ayun, so, ibig sabihin ito, naiintindihan niya, idiom, no one knows the hour. Yung no one knows the hour, ito po yung Festival of Trumpets na hinihintay napapatak ngayong taon na September 23 to 24. So, pwedeng mag-rapture na kasi talagang binilang ko. Ako mismo ang nagbilang. Align na align. Alam niyo align na align? Yung align na align talagang dot by dot, tuldok by tuldok, kudlit by kudlit. Pasok. Zoom. Walang mintis. Kasi nakapattern po talaga siya doon sa prophecy ni Daniel. Si Jesus Christ pumasok po ng 32 AD. And before that, nagkaroon ng 400 something weeks, di ba? Ang katuparan noon 32 AD. Walang sablay yun eh. What makes you think na hindi mangyayari? Kaya sabi ko lang po ito, hindi ko pinapangaral na rapture sa September 23. Sabi ko lang, araw-araw natin i-expect ang Lord. No? Sapagkat mas maganda meron tayong tamang motibo sa rapture. Teka, may nakausap ako. Pastor, sabi sa akin, matanda, sana mag-rapture na para matapos na yung paghihirap ko. Makikita ko na si Lord. At least sinabi niya makikita niya na si Jesus. Excited po ba kayo, nanay, to meet Jesus? Ay, opo. At saka matatapos na po yung kahirapan namin. Sabi niya, sabagay, totoo. At least totoo po siya sa mga sinasabi niya. Pero mas maganda kaya yung motibo na because excited tayo makita si Jesus Christ for the very first time. We are excited to meet the Lord. Para sabihin ni Lord, hey, welcome sa kaharian ko. Diba? Kayong mga anak ko. Ayun. Itong vlog na ito naman walang masyadong Bible study ngayon tayo. Kwentuhan lang tayo dahil ako raw nangangaral ng September 23, 2025. Kinalbit ako kahapon. No? Hindi Sino nagsabi sa inyo? I'm not preaching that. Sinabi ko lang yung paniniwala nila ako. Sinabi ko rin yung paniniwala ng mga nagpro-promote ng blood moon. Mauuna pa yung blood moon sa 7 next week. That will be next week. Ang blood moon sa 7 next Sunday. Blood moon. Sunday ngayon, di ba? Next week, Sunday, blood moon. So, mga tipong ganyan Ang dami na Ako naman sa blood moon, di ako masyado kumbaga, pitik na sa akin yan Kasi, nakailang blood moon na ba yung pinagbibidyo ko dyan may nangyari, wala. Pero ito kasing practicing ito na September 23, 2025, masyado siyang align. Ayun lang gusto ko sabihin. Maski sinasabi kong align hindi ko pinangangaral yan na mangyayari. Expect Jesus every day to return. I'm not giving any specific date. Ang sabi ko lang, yung inaaral ngayon ng mga nagsasabi na September 23, 2025, which is next month, ang rapture, align na align talaga yung mga numbers. Mamamangha po kayo. Grabe yung alignment ng numbers. Hindi mo akalain na basta, ang tindi, sobra talaga na ngayon lang nangyari. At alam nyo, maganda pa nito, yung pagkaka-align ng mga pangyayari niyan, hindi na po mauulit yan. Oo, marami na po mga prophets, mga fake prophets dati nangaral, nagbigay ng mga numbers. Pero ang tanong, kasing swak ba nung pagbibigay ngayon ng mga nasa September 23, 2025 believers ng rapture na yan? Hindi po kasing katulad ng alignment dito. Kaya ito lang po sabihin ko, maging excited po tayo. Yung iba excited dahil sa September 23? No. It would be better if you're excited because you will meet Jesus for the very first time. Anytime soon. Malay mo mamaya. Diba? Malay mo mamaya na. Mag-rapture na. Papaitaas na rin si Bruno. Di ba? Si Benji. Yan. Sila. Papaitaas na. Thank you, Jesus. Okay. So, yun. Gutom ako. Bibili akong Jollibee mamaya. Kaya McDo.
God bless po.